Hello guys, mga ka-followers, mga ka-subscribers, mga kahabi. Ayan, samahan nyo ako dito sa aking gagawing pagtulong sa aking asawa dito sa pagkukopra niya. Sabi niya kung pwede raw na tulungan ko siya na magbitak ng niyog. Siyempre, hindi natin tatanggihan yan kasi ang ating asawa ay nangangailangan din yan ng ating tulong. Marunong din ako magbitak ng niyog, kagaya nito mga kahabi. Ang dalawang mata ay kailangang nasa taas at yan. Nasa taas ang dalawang mata. Yan. Ganyan lang po kadali mga kahabi. Linisan ang buntot at ayan. Ayan. Ganyan. Kapag nakuha mo ang tamang posisyon ng buko, ay madali lang naman ang pagbitak ng niyog. Ayan. Basta palaging yung mata ay nasa taas. Yung dalawang mata at ang ayan. Napakadali lang mga kabi. Di ba? Ganyan lang po. Kasi kapag hindi mo nakuha ng tamang posisyon yan, talagang mahirapan tayo magbitak. Kapag hindi nakaposisyon ng maayos, hindi mo makukuha kaagad ang pagbitak niyan. Ayan. Kanya lang po kadali mga kahabi. Kaya tara po, samahan nyo ako at tayo ay tutulong dito sa aking asawa sa kanyang pagbitak ng niyog upang gawing kopra. Yan, ganito lang po ang posisyon mga kahabi. Mukhang nakatayong ulo ng tao. Ang mata ay nasa taas at ang bibig ay nasa baba. Yan lang ang tamang posisyon mga kahabi. Yan. Para mas madali ang pagbitak. Sa uulitin mga kahabi, yan, parang nakatayong ulo ng tao, ang mata ay nasa taas at ang bibig ay nasa baba. Yan, ganyan lang po ang posisyon. Yan, para mas madaling mabitak ang niyog. Ayan, mayroong malaking tubo. Kaya tanghali na, uwi na muna tayo mga kahabi upang magtanghalian. Medyo malayo rin ang ating lalakarin mga kahabi bago tayo makarating sa aming bahay. Iba yung tiyaga rin mga kahabi talaga. Ang paroon parito sa bukid. Ayan. Subalit, kailangan nating magpursige, magtiyaga. Ganyan po talaga ang buhay kapag tayo ay nagpamilya ng mga kahabi. Lalo't marami pa tayong tinutulungan. Yan, kailangan lang pong magtiyaga mga kahabi.
Ganyan talaga ang buhay. Kung hindi tayo magtiyaga, ay wala tayong mapapala. Ganyan. Hindi uusad ang ating pamilya kung tayo ay pahihiga-higa lang at patulog-tulog lang sa bahay. Yan. Grabing sakripisyo talaga mga kahabi. Ayan. Ganyan talaga ang buhay kapag tayo ay namulat sa kahirapan. Upang hindi na maranasan ng ating pamilya ang naranasan natin, kailangan natin talaga magtiyaga at magsipag upang kahit papaano ay makatulong naman tayo sa pag-unlad ng ating pamilya. Okay, malapit-lapit na tayo mga kahabi sa aming bahay. Ayan, narito na tayo sa tapat ng Born Again Church. Ayan. Yan, dadaanan rin natin itong bahay ng aking anak na si Marites na ina ni Sophia. Ayan. Ito kasi ay ang natitirang lupa ako mga kahabi na tiniraterhan itong aking mga anak. Yan, ito ay para sa aking anak na lalaki, itong hindi pa natatapos na bahay na itong dinaanan natin. So wakas mga kahabi, sa ilang minuto nating paglalakbay ay nakarating na rin tayo dito sa tapat ng aming bahay. Bago ako bumaba mga kahabi sa aming bahay, ay napabidyo ako dito sa tanim na puno ng bulala dito sa aming kapitbahay kasi hitik na hitik sa bunga mga kahabi. Napakagandang tingnan mga kahabi. Pagkatapos naming mananghalian, ay inislice ko na itong ating hinog sa puno na papaya. Ayan. Oh. Napakaganda mga kahabi kasi hinog sa puno. Ang tamis. Siguradong ang tamis nito. Look ang aking apo. Excited na. Nakasilip na. Nakasilip ng aking apo kasi excited nang kumain ng papaya. Paborito niya kasi ang papaya. Favorite ang papaya ni Bella. Ayan. Sarap. Ayan. Hinog sa puno na papaya. Toto. Pagan kapisog. Ito pala yung hinarvest namin kahapon na hinog sa puno na papaya. Na pinaghirapan ito ng aking asawang harvestin kasi napakataas ng puno. Yan mga kahabi. Yan, kinaumagahan mas lalong nahinog at ang tamis. Napakahirap mag-harvest kapag napakatangkad na ng papaya. Yan, laki ho. Sarap bibikain daw si Bella. Harap. Tamis. Sarap-sarap. Kalaking papaya hinog sa puno. Sarap! Sarap! Diba yun? Yum yum. Yummy, yummy. 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 Thank you for watching everyone.